Ayan, ang ating next topic, ang topic natin ngayon ay addition and subtraction of fractions. Kaya kung napapansin nyo, yung last topic natin, that is fraction. So ito, continuation ito ng topic na yun. Doon sa topic natin na last, yung fraction, itinakil na natin doon yung multiplication tsaka division. Ngayon naman, paano naman daw kapag pinag-a-add tsaka pag pinagsusubtract yung fraction? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Sige, umpisahan na natin. Nakalagay dito, addition and subtraction of fraction. Number 1, ang sabi, to add two fraction with the same denominator, take note dito same denominator. Kapag daw tayo ay nag-a-add ng fraction na may parehong denominator, ibig sabihin pareho yung nasa ilalim, ang ginagawa lang is simply, we just copy the denominator, which is yung common. Kaya kung napapansin nyo dito, this is A over C plus B over C. Di ba pareho sila ng denominator? Ang gagawin daw natin, ikakopy lang daw natin yon. Tapos, pag-a-add na natin yung dalawang numerator. Or kung ilan man yan, kung 3 or 4, pag-a-add na natin. Or kung ano man yung hinihingi ng operation. Kung minus to, di minus. Ganun lang siya ginagawa pagka same denominator. I-try natin to. Number 1, example. X minus 3 all over x minus 2 plus 1 all over x minus 2. Di ba kung napapansin natin, pareho naman sila ng denominator. We have x minus 2 here, tapos meron din tayong x minus 2 dito. Di ba sabi, pag same denominator, ikakopy lang daw natin. So, ikakopy ko lang dito yung x minus 2, tapos proceed dun sa hinihingi, dun sa numerator. Di ba, x minus 3, tapos since ito ay plus, di ipa-plus lang natin. Okay, so plus 1. Tapos, pag sinimplify natin yung taas, ang kalalabasan ay x minus 2 kasi negative 3 plus 1, that is negative 2. Tapos, all over x minus 2 pa. And then, kung napapansin natin, x minus 2 all over x minus 2, that is simply 1. Okay? So, ibig sabihin, ang ating sagot ay simply 1. Ayan. Number 2. So, ito, parang ganun lang din, di ba? Kung napapansin nyo, same denominator sila. Pareho silang may x minus 1 sa denominator. So, ang gagawin natin, if-factor lang, kakopy lang natin, sorry. So, ito ay x minus 1. Tapos, copy mo lang din yung denominator, yung numerator, that is 2x. Tapos, since ito ay minus, di ma-minus natin. 2x minus 2. Tapos, kung napapansin natin, itong numerator, pwede pa natin itong i-common monomial factor, di ba? Pwede nating ilabas yung 2. Kasi common siya. Pag ginawa natin yon, ito ay 2, tapos may matitirang x dito, tapos may matitirang 1 dito. And then, naka-over x minus 1. And kung napapansin ulit natin, may makakancel ulit. Itong x minus 1, tsaka itong x minus 1. So, ibig sabihin pala, ang ating final answer ay simply 2. Okay? Madali lang kapag same denominator kasi ikakopy lang natin yung denominator, then proceed dun sa hinihingi na operation dun sa numerator. Then simplify na lang tayo. Madali lang kapag same denominator. Ngayon naman, punta naman tayo dito. Paano naman daw pag hindi pareho? Ito, number 2 naman. Ang sabi, to add and subtract two fractions with the different denominators. So ito yung sinasabi natin kanina. Paano naman kapag different denominators na pinag-uusapan? Paano naman pag kayo ng pinag-a-add at pinagsusubtract? So ganito. Sabi sa demonstration natin, let's say meron kang A over B plus C over D. That is simply equal to AD plus BC all over BD. Medyo magulo, pero mamaya ide-demonstrate natin yan. Hihimayin natin yan mamaya sa example. Ang gusto lang naman sabihin sa atin ng demonstrations na ito, kapag ka daw, di ba kung napapansin nyo, magkaiba sila ng denominator. Meron akong denominator B dito, may denominator D ako dito. Ang gagawin daw, pag mumultiplyan. So, kaya naging BD. Tapos, ang first term natin dun sa numerator ay product ng numerator ng first term tapos denominator ng second term. Kaya naging AD. Tapos, since plus ito, di plus lang din ilalagay mo dito. Tapos, para sa second term ng numerator natin, denominator naman, product naman ng denominator ng first term tapos, numerator ng second term. Kaya naging BC to. Medyo hindi nyo siya magigets ng ganun kung hindi natin ilalagay ito sa examples. Okay, so sige, gawin natin tong number 1 para mas makita nyo. Para mas makuha nyo yung pattern kung paano siya sinosolve and yung process niya.
Ito, number 1, x over 4 minus y over 5. So, kung napapansin natin, meron akong denominator 4 dito, tas may denominator 5 din ako dito. Ang gagawin daw natin, pag multiply natin yung dalawang denominator, or pwede rin ang atake sa ganyan ay kukuhanin mo yung LCD. Okay? Di ba alam natin na yung 4 tsaka 5, ang LCD niyan 20. Kasi yung 20, yung 4 at 5, divisible sila pareho by 20. Okay? So, ganun yung atake doon. Tapos itong 20, i-divide natin dito kay 4. Diba that is 5? Tapos, imumultiply mo pa dito sa taas na x. Kaya magiging 5x. Okay lang? Tapos, ito naman, second term natin dito, since minus ito, itong part na to, since ito ay minus, ilalagay mo lang din dito, minus. So, 5x minus, tapos 20, divided by 5 naman, that is 4. Times y, that is 4y. So, ibig sabihin, ito na yung ating final answer kasi hindi naman na siya simplifiable, ano? Ibig sabihin, ayan ang ating final answer. 5x minus 4y all over 20. Ganun siya ginagawa. So, para mas makuha pa yung flow, mag-try pa tayo dito ng iba. So, number 2 naman, nabigyan naman tayo ng 2 all over x cubed y raised to 5th plus 5 all over x raised to 7 y square. Kung napapansin nyo dito, ang denominator naman nila is variable. Kasi dun sa kanina, constant, di ba? Dito naman, variable. Meron tayong x tsaka y. Tapos, kung napapansin nyo, magkaiba sila ng degree or ng exponents. Ang gagawin natin, ganun pa din. So, gawa lang tayo ng guhit muna. And then, kukuhanin natin yung pinakamalaki na exponent nung dalawa. Di ba sa letter x, ang mas malaki is x raised to 7. Kukunin lang natin yon. Tapos, kay y variable naman, y raised to 5 naman. Yun ang kukunin natin. Tapos, itong part na to, ganun lang din, i-divide mo naman dito. Eh, di ba, pag ginawa natin yun, may matitirang x raised to 4 na lang. Tapos, mumultiply mo pa doon sa taas. Kaya magiging 2x raised to 4. Nakuha? Kasi itong part na to, i-divide natin dito. Di ba, makakancel lang yung y raised to 5, tapos may matitirang x raised to 4, tapos mumultiply mo by 2. Okay? Kaya naging 2x raised to 4. Tapos, since addition ito, di addition lang din. Tapos, ito namang part na to, di-divide mo naman dito sa buong to. Makakancel yung x raised to 7, di ba? Tapos, may matitirang y cube. And then, multiply mo pa dito. That is 5y cube. Okay? Yan yung final answer natin kasi hindi naman na siya simplifiable. Kung simplifiable pa, di i-simplify natin. Okay? Pero since sa case natin dito, hindi naman na siya simplifiable, so ibig sabihin, yun yung ating final answer. Okay? Next, number 3. Itong number 3, 3 terms. Okay lang yan. Ganun pa din. Ibaba ko na lang para mas malaki space natin. Tapos guhit ako ng haba dito. Ayan. Ganun lang din. Kukuhanin natin yung LCD ng mga constants. Diba meron tayong 12, meron tayong 8, meron tayong 6. Alam natin na ang LCD ng 12, 8, tsaka ng 6 is simply 24. Kasi yung 12, 8, at 6, lahat sila, divisible sila by 24. Okay? Yun yung pinaka-LCD nila. Tapos, kay variable A naman ang tingin. Kukunin natin yung pinaka-mataas na exponent. A. Kukuhanin natin yung pinakamataas na exponent. Diba, a raised to 4 yung pinakamataas? So, isusulat natin. Kay letter C naman, may c raised to 1 tayo dito. Dito wala. Tas dito may c raised to cube or c raised to 3. So, kukuhanin natin yung pinakamataas. That is c raised to 3. Tapos, kay letter D, may d raised to 1 ako dito. May d square ako dito. Tas dito wala. So, alam natin na that is d square kasi yun yung pinakamataas. Kahit hindi pa siya present dito, ganun pa din, kukuhanin mo pa din yung pinakamataas. As long as nag-appear siya sa kahit at least isa na denominator, ililista mo pa rin yun. Kaya kung napapansin nyo, wala naman nag-appear ditong letter C pero isinulat pa rin natin. Kasi nandun pa rin yung fact na nag-appear siya sa ibang exponent. Okay? So, ganun siya nag-work. Next, ay ganun pa din. Itong nakuha mong LCD na to, i-divide mo siya sa denominator term by term, then multiply sa numerator. Okay? Pag ginawa natin yon, di ba 24, a raised to 4, c cubed, d square, divided by 12a square, that is 2.
kasi constant muna. Tas kay A, may matitirang A square. Tas kay C, may matitirang C square. Tapos kay D, may makakancel na isang D. Kaya magiging D na lang. Tapos, since ito ay minus, di minus. And then, kay term number 2 naman, ito naman. So, ito, i-divide natin dito sa term number 2. Pag ginawa natin yun, diba, that is 3. Kasi 24 divided by 8, that is 3. Tapos, yung A raised to 4, makakancel lang. And then, yung D square, makakancel lang din. Ang matitira is simply itong C cube. So, yung isasama natin dito sa C. This is C cube. Tapos, itong part naman na to, LCD, di-divide naman natin dito sa term number 3. Pag ginawa natin yon, that is 24 divided by 6, 4. Tapos, yung C cube, makakancel lang. Tapos, yung A, may matitirang A cube. Tapos, yung D square, ililista lang natin. Okay? Tapos, dyan na tayo magsisimplify kung meron mang masisimplify. So, tingnan natin. 2a square, so wala naman na, ano? Kasi, hindi common sa kanila yung a. Gusto ko sanang ilabas si a, pero wala namang a dito sa part na to. So, wala tayong common monomial factor na magagawa. So, ibig sabihin lang nun, ito na yung ating magiging final answer. Okay? So, baksan lang natin. Ayan. Ayan, number 4. Ito naman, ganito. Pero bago natin yan kuhanan ng LCD, gawin muna natin, itong x square minus 4, gamitan natin ng factoring. Diba yan ay example ng sum and difference of two squares. So, expand lang natin. Ipapakita lang ako sa inyo. So, guhitan ko lang to. Ito. Tsaka ito. Ayan. So, pag in-expand nga natin yon, diba that is simply x plus 2 times x minus 2. Tapos itong babang ito ay x minus 2 pa din. Tapos ito ay x plus 2. Tapos yung mga taas nila, this is 2, this is 2, tapos ito ay 6x. Tapos ang sign, negative, tsaka positive. Ayan, after expanding, so ito na yung pinaka-expanded form niya. Diyan na tayo ngayon kukuha ng LCD. Ngayon, take note guys, na kapag ang isang term sa denominator ay nag-appear ng more than 1 times, for example, di ba kung napapansin nyo, itong part na to, itong x plus 2, nag-appear siya 2 times, as well as dito sa x minus 2, nag-appear siya 2 times dun sa denominators natin. Ang gagawin natin kapag ganyan, isa lang yung kukuhanin natin. So kung for example ay nag-appear siya ng 3 times or 4 times, isa lang ang kukuhanin natin. Okay? Ganun nagwo-work yung LCD. Kaya pag ginawa natin yon, ang kukuhanin lang natin pala ay ibig sabihin ito lang. Okay? Kasi itong x plus 2 at x minus 2, ito na din yon. Ano? So sige. x plus 2, x minus 2. Tapos, ito na yung magiging LCD natin. Itong part na to, di-divide natin dito sa first term. Makakancel lang yung x plus 2, x minus 2, di ba? Ito. Pag dinivide natin itong part na to, dito, sa buong to, magkakancel. Magiging 1 lang. Tapos, ito times natin dito kay 6x. So, that is simply 1 times 6x. 6x. Tapos, copy yung sign na negative or minus. Tapos, ito namang part na to, di-divide naman natin dito. Makakancel yung x minus 2. May matitirang x plus 2. Yung x plus 2, multiply natin by 2. So, lagyan lang natin ng parenthesis. So, 2 times quantity x plus 2. Yun ang matitira. Tapos dito, ganun lang din sa third term. Di-divide natin yung denominator dito sa buong to. Makakancel yung x plus 2. May matitirang x minus 2. Okay? Tapos after nyan, dyan na tayo magsisimplify. Titingnan natin kung may makakancel. Ano? So, pag ginawa natin yan, guhitan ko lang ulit. Ayan, so lista ko lang dito. X minus 2. X minus 2. X plus 2. Tapos, yun nga, expand natin yung taas. That is 6x minus 2x. Didistribute lang natin itong part na to. Ito dito. Tapos, ito din. Didistribute din natin. Okay, pag ginawa natin yun, that is negative 2x, tapos ito ay negative 4,
tapos plus 2x, tapos ito ay negative 4. Kung napapansin natin, di ba, itong negative 2x tsaka 2x, makakancel lang. Tapos itong negative 4 tsaka negative 4, since pareho naman silang constant, pagsasamahin na lang natin. Okay, pag ginawa natin yan, so yung denominator, ganun pa din, x minus 2, x plus 2. Tapos yun nga, na-cancel na yung 2x, so ito ay simply 6x, tapos negative 4 minus 4, that is negative 8. And then, itry nating igamitan ng common monomial yung taas. So, if-factor out natin yung 2 kasi baka may makancel. So, pag ginawa natin yun, try nga natin. So, labas ko si 2. Ito ay magiging 3x minus 4. Tapos, ito ay naka-all over x minus 2, x plus 2. So, kung napapansin nyo, wala namang nakancel, ano? So, ibig sabihin lang yan, pwedeng ito na yung final answer. Pwedeng ito, pero kung na-factor out nyo na, pwede rin namang ito. Ano? So, finactor out lang natin yung 2 kanina kasi tiningnan lang natin kung may makakancel. Eh, sabi naman na calculation natin ay wala. So, pwedeng ito na yung final answer. Okay? So, number 5, I think this is the last item para dito sa, sa addition and subtraction of fraction with different denominator. So, dito, ganun lang din. Pero para lang mas makita natin, ang gawin natin, kagaya ng ginawa natin kanina. Itong part na to, di ba ito ay difference of two squares din? Or sum and difference of two squares? I-factor out natin para makita natin kung ano yung LCD nila. Okay? So, ito ay magiging x square. Ito ay x minus 1. Quantity square, huwag kalilimutan yan. Ay, wait lang. Tapos, sige, yan. Ito ay minus. Tapos ito, pag finactor out nga natin, this is x minus 1. Tapos x plus 1. Tapos ito, x minus 1. Notice guys na itong x minus 1 tsaka x minus 1, common ano. So, ibig sabihin, pwede natin siya pagsamahin. This is 2x minus 1. Tapos ito ay 2. Tapos yun nga, pag pinagsama natin yan, ito ay, guhitan ko lang. Ayan. Tapos ito ay minus. Ito ay 2x minus 1. Ito ay 2. Tapos, ito ganun pa din, x square, x minus 1, quantity square. Tapos ito, pag pinagsama nga natin, quantity square na siya, di ba? Tapos itong x plus 1 as is lang. And then, dito tayo ngayon, kukuha ng LCD. Kung napapansin nyo, itong x square, tsaka x plus 1, matik na yan. Magiging LCD na natin yan. So, x square, tsaka x plus 1. And then, dun sa x minus 1 quantity square, kung napapansin nyo, nag-appear ulit siya 2 times. Eh, di ba sabi natin dun sa kaninang number, kapag nag-appear siya more than 1 times, isa lang yung kukuhanin natin. So, ibig sabihin, this is x minus 1 quantity square. So, ito na yung magiging LCD natin. And then, itong part na to, ang i-divide natin dito. Pag ginawa mo yun, makakancel yung x square, makakancel yung x minus 1 square, ang matitira ay ito. Ito ang ita-times mo dito sa 2x minus 1. Okay? Pag ginawa natin yan, lagyan lang natin ng quantity. 2x minus 1. Kasi buo siyang nakamultiply eh. And then minus. Dito, ganun lang din. Itong part na to, divide natin dito. Makakancel yung x minus 1 square tsaka yung x plus 1. Ang matitira ay simply x square. At yun ang imumultiply natin by 2. Kaya ito yung magiging 2x square. Tapos, i-expand natin yan kasi titingnan natin kung masisimplify pa siya. Okay? So, this is 2x. Ito, di-distribute lang natin to. Ito dito. Yan. Tapos ito. Ayan. Pag ginawa natin yan, this is 2x square. Tapos, positive 2x. Tapos, negative x. Tapos, negative 1.
then negative 2x square yung dulo. Tapos guhitan ko lang. Ito ay x square, x plus 1, x minus 1, quantity square. And then, dito sa taas, magko-combine na tayo. Kung napapansin nyo, itong 2x square tsaka negative 2x square, makakancel lang. Tapos itong part na to, 2x minus x, that is simply positive x minus 1. So, sulat natin. Ito ay x square, x plus 1, x minus 1, quantity square. Makakancel yung 2x, may matitirang 2x minus x, that is simply x. Tapos, minus 1. And then, di pa tayo tapos. Kasi kung napapansin nyo, ito ay naka-quantity square. So, ibig sabihin, this is x minus 1 times x minus 1. So, may makakancel na isang x minus 1. So, ibig sabihin, ito ay magiging 1 na lang. Tapos ito, matatanggal. Okay? Pag ginawa natin yon, this is 1 all over x square tapos x plus 1 times x minus 1. Or, simply, pwede mo pa siyang gawin ganito. Ito ay pwede rin isulat as x square multiply by x square minus 1. Kasi ito, diba, difference of two squares lang yan. So, nilipat lang natin para mas maikli ang sagot. So, ibig sabihin, ito na ang final answer natin. 1 all over x square times x square minus 1. Okay? Next topic ay itong complex fractions. Complex fractions can be reduced to lowest term by simplifying the numerator individually through the use of LCD. Ngayon, ito, nakalagay a over b all over c over d is equal to a over b times d over c is equal to AD all over BC. Para mas maintindihan natin, nangyayari kasi itong complex fractions kapag ang numerator natin, for example, meron tayong fraction. Ang numerator ng ating fraction ay fraction pa din. Tapos ang denominator ng ating fraction ay fraction pa din. Para mas ma-appreciate nyo, parang ganito yung sinasabi ko. So for example, meron ka ditong fraction. Ang nasa numerator mo ay fraction pa din. For example, 1/2. Tapos sa baba mo naman, sa denominator, fraction pa din. For example, 3/4 naman. Di ba, kung napapansin nyo, ang numerator ay 1/2, that is fraction. Tapos itong denominator, fraction pa din. So ito yung sinasabing complex fraction. Ngayon, ang gustong sabihin sa atin ito, paano mag-reduce or paano mag-simplify ng ganito. Papakita natin. Okay? So ganito lang po. In words, ganito ko siya i-explain. Para siyang division of polynomials. Kokopyahin natin si numerator, that is simply 1/2. Tapos, papalitan natin ng multiplication. And then, itong denominator, kukuhanin natin yung reciprocal, which is simply 4/3. And then, multiply na natin. Diba? That is 4 all over 6. And simplifying further, this is simply 2/3. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka-simplified version ng ating complex fraction. Okay? Ganun siya ginagawa. Try natin dito sa mas mga difficult na examples para magamay natin yung proseso na. So, sige. Ito, nakalagay 1 over x plus 1 over y all over x over y minus y over x. So, definitely, example yan ng complex fraction. Ang gawin natin, i-transform natin into, pero bago yun pala, ang gawin muna natin, i-simplified muna natin yung numerator and denominator mag-isa. Okay? Isa-isa natin siyang isi-simplify. Yung taas muna. Yung x over y, pagsasamahin ko lang. So, pag kinuha natin ng LCD, that's simply xy. Tapos, pag dinivide natin, may matitirang y times 1 or simply y. Tapos, plus, yung x over y, pag dinivide natin sa y, may matitirang x. Times 1, that is simply x. Yung baba naman, ganun lang din. Pagsamahin ko lang. So, unahin ko na sa x. So, xy. xy divided by y, that is x times x. This is x square. Tapos, xy divided by x, that is, may matitirang y. Tapos yung y times y, that is simply y square.
Okay? And then, dyan ko na gagawin siyang multiplication. Ang sabi, kukuhanin natin tong numerator. So, sige, kuhanin natin. That is y plus x. Susulat mo lang siya ng literal, naka-fraction. And then, papalitan mo ng multiplication ito. Diba ito, naka-division to? Itong part na to. Papalitan mo siya ng multiplication. Then, proceed sa reciprocal ng denominator. Eh, di ba pag na-reciprocal natin yan, aakyat yung xy. Tapos, bababa naman yung x square minus y square. And then, dyan po tayo ngayon magsisimplify. So, pag ginawa natin yan, ito, makakancel lang to, di ba? Itong part na to, xy tsaka xy. Ang kalalabasan, this is simply y plus x, or unahin ko na yung x plus y, pareho lang naman yon, all over x square minus y square. Tapos, kung napapansin pa natin, itong denominator ay example ng difference of two squares ulit. So, apply ulit natin ang factoring. Di ba, pwede mo siyang isulat as ganito, x plus y, x minus y. Tapos sa taas, may x plus y ka pa. So, ibig sabihin, makakancel lang yung x plus y. So, ibig sabihin, this is simply 1 all over x minus y. So, ito na yung ating final answer. Ito na yung pinaka-simplified form ng ating complex fraction. Okay, so madali lang naman. Para siyang division of fraction lang. Yung naituro ko nung last topic natin. Itong number 2, nakalagay 25 minus x squared divided by y squared all over 5 minus x over y. Ang gagawin ko, kung napapansin nyo, itong 25 perfect square as well as dito sa x square all over y square. Tapos ito ay naka-minus. So may clue na agad tayo dyan. Ayan ay examples ng difference of two squares. So pag ginamitan natin yan ng factoring, di ba ganito lang yan? Ito ay simply 5 kasi square root ng 25 tapos plus ang ilalagay ko muna dito. Tapos ito ay square root ng x square all over y square. And then, sa kabila, meron kang 5 minus x all over y. Ganyan, di ba? Pag ginamitan natin ng factoring, tapos dito ay may 5 all over x over y ka pa. So, dito, may makakancel tayo. Itong 5 minus x over y. So, mas madali. Instead na pagsasama-samahin mo pa sila, pag-iisahin mo sila ng fraction, mas matagal yon. So, kung well-versed ka sa factoring, mas mabilis ang buhay. Mas madali. Ay, wala na pala to. So, this is 5 plus x over y. Pwede nga ng final answer natin. Or, pag pinagsama pa natin yan sa isang fraction, di ba may y ka dito, tas y divided by 1, that is y, times 5, that is 5y, plus x, kasi makakancel lang yung y. So, pwedeng ito ang final answer. So, kahit alin dito ang final answer. Pwedeng ito. Pwede rin namang ito. So, kayo naman bahalang mamili dyan. Itong number 3, so obviously, example siya ng complex fraction. So, isi-simplify natin. Ganun lang ulit. Ang gagalawin natin is numerator muna, tapos denominator. Pagbubuko rin natin sila ng solve. So, yung taas muna. Ang gawin natin, pag-isahin natin sila ng fraction, guhitan ko lang muna. Para dire-diretso tayo. Okay, so yung taas, yung numerator, obviously, ang LCD nun ay 4 minus 2y. Tapos pag dinivide natin dun sa unang term, 1 lang, times 5 minus 2y. So this is simply 5 minus 2y. Tapos minus 4 minus 2y divided by 1. Diba may over 1 yan dyan? Divided by 1, that is 4 minus 2y. Times 1, 4 minus 2y lang din. So, wag lang kalilimutan yung parenthesis kasi tayo ay minus. Baka magkamali. Dito naman sa baba, ito ay y minus 4. Divided by dun sa unang term, so, 1 lang. Tas y square minus y plus 3. Tapos, plus, ito namang y minus 4 divided by all over 1 dito, that is y minus 4, times 1, y minus 4 pa din. So, no need magparenthesis kasi addition naman to. So, ginagawa lang natin yung kapag subtraction. Next ay yung proceed sa
Copy mo yung numerator, this is 5 minus 2y, and then i-distribute ko na rin itong negative sign dun sa loob. So this is simply 4, negative 4, this is positive 2y. Tapos all over, ito ay 4 minus 2y. Tapos gagawin natin itong multiplication, tapos itong part na to, re-reciprocal natin. Pag ginawa ko yon, aakyat si y minus 4, bababa naman to. Y square minus y plus 3 plus y minus 4. Ayan. So, dito, obviously, ang daming makakancel. Itong y, hindi pala yan. Itong 2y, tsaka itong 2y. Tapos itong y, tsaka y. And then, ito, pwede pa natin itong pagsamahin, diba? 3, tsaka itong 4. That is negative 1. As well as dito, ito ay 5 tsaka 4, that is positive 1. So, sige, gawin na natin. 5 minus 4, that is 1. Tapos, may over pa siya dito na 4 minus 2y. Tapos, ito ay nakamultiply by y minus 4 all over. This is y square. Tapos, yun nga, positive 3 minus 4, that is simply negative 1. And then, equal. So, isud lang natin. Ngayon, so wala na tayong magagawa dyan kasi yan yung pinaka-simplified version. So, multiply na lang natin. Pag ginawa natin yan, this is 4 minus 2y. Kasi wala na tayong makakancel diba? Y square minus 1. Tapos yung taas, 1 times y minus 4 lang. Kakopy lang natin. So, ibig sabihin, ito na po yung ating final answer. Yan. Ayan, ganyan lang ginagawa itong addition and subtraction of fraction as well as yung complex fraction. Ang mahirap lang naman dito is kapag hindi tayo marunong sa factoring. Kasi napakadali ng buhay natin kapag marunong tayo sa factoring. Kagaya na lang na ito. Itong part na to, ito. 'Di ba ito kung gagawin mo siya ng mano-mano, yung pag-iisahin mo ng fraction, may katagalan. Pero kung napansin mo kagad na ito ay factorable, mas madali kasi tingnan nyo, na-cancel lang tong dalawa. So, advice ko talaga sa inyo, dito sa fraction, ang foundation talaga nito is factoring. So, bago mag-fraction, dapat make sure na well-versed sa factoring. At yun lang naman para sa ating topic ngayon, addition and subtraction of fraction, tsaka yung complex fraction. Thank you.